Hello guys, good evening. So, share ko lang sa inyo na yun guys, nandito kami ngayon sa sa ospital ng aking kuya. Napakahirap po ang trabaho ng bilang isang private caregiver sa totoo lang. Lalo na po sa gantong pagkakataon. Tapos, unang-una, nagpapasalamat ako kay God kasi syempre, nag-ano po kami, nag-swab test. Praise God, parehas po kaming negative. So, talagang napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah, Lord, na kami po ay naging negative pareho. In Jesus' name, Lord. Yun nga po. At yun lang, isi-share ko lang po sa inyo na huwag po tayong maging pasaway. Sundin po natin kung ano yung mga dapat gawin. Unang-una yung mga wag pong sasama yung loob natin kung minsan nasisita tayo ng mga pulis, nasisita tayo ng mga barangay, ng mga sundalo na wala tayong face mask, wala tayong face shield. Talaga pong ang hirap po. Imagine nyo po, before kami i-admit, dadaan muna po kami sa triads. Ganun po kahirap. Sa triads pa lang, mag-iintay ka ng mga 3 hours. Kasi sa dami nga po na ina-admit ngayon, tapos ganyan po yung pagkakataon. So, mahirap po. Bali, pagkayarin nyo po ng triads, yun nga, isa-swab test kayo, babayaran nyo po yung swab test. Swab test pa lang, kulang-kulang na po kami ni Kuya Teddy na 5,100. Ganun po kamahal, di po ba? Kumbaga, napakamahal po, magastos po pagka nagpa-hospital ka ngayon sa ganitong pagkakataon. So, wag ho sanang maging matigas ang ulo natin, sundin po natin kung ano yung nararapat. At nakikita ko rin po yung mga sakripisyo po ng mga frontliner na mga nurse, mga doktor. Talaga naman pong hindi rin biro yung hinaharap nila ngayon na talagang kita mo sa kanila, kita mo po ako, nasa loob na po ako ng kwarto, naka-private room po kami pero kailangan ko pa rin pong mag-mask kasi syempre nag-iingat tayo. Hindi ho biro-biro nga itong kinakaharap natin. So, nandyan na yung pandemic. So, kumbaga, nandyan na. Ang magagawa lang ho natin ay mag-iingat tayo. Sundin natin kung ano yung mga sinasabi ng mga kinakaukulan. So, guys, talaga pong pag nasa ospital ka, hindi ka masyadong makakatulog, hindi ka rin masyadong makakakain. Kasi nga, iba pa rin po yung nasa bahay ka lang. Kaya, kumbaga, ingat-ingat din po tayo. Yun, hindi po ganun kadali talaga. So, isi-share ko lang to sa inyo yung mga pasaway po diyan. Nako po, wag na po kayong magpasaway. Sundin na lang po natin kung ano yung talagang tamang protocol, kung ano yung sinasabi nila. Kasi sabi ko sa inyo, napakahirap po. Lalong-lalo na ngayon na talagang so guys, yun, talaga sinishare ko lang to ngayon ko lang na-experience yung ngayon ko lang nasaksihan yung mga trabaho ng mga frontliner natin, yung mga nurse natin. So talagang very, kumbaga talagang delikado rin pero syempre nga tungkulin nila yan, sinumpaan nila yan, mga doktor, kahit yung mga naglilinis dito, yung mga nursing aid, hindi po ganun kadali ang trabaho nila. Sa totoo lang, nakita ko pong lahat, nasaksihan ko pong lahat. So, kaya huwag po tayong maging matigas ang ulo. Huwag pong sasama ang loob natin kung tayo sinasabihan na walang face mask, walang face shield. Bawal muna ang social distancing, bawal muna yung labas ka ng labas. Kung wala naman talagang reason yung ilalabas mo, huwag ka na lang lumabas. Dahil sa nakikita ko, napakahirap pagka nagkaroon ka ng COVID. Talaga naman na
i-admit ka pa lang, gastos na hindi po ganun kadali. Iyon lang po ang mai-share ko sa inyo. Wag po sanang maging matigas ang ulo natin. Sumunod po talaga tayo. Yun po. At yun nga po na papasalamat din ako dahil naging positive tuloy, naging negative kami ni Kuya. Doon pa lang po nakahinga na po ako ng maluwag. So, pinupuri ko talaga ang Panginoon kasi biruin mo, kinakabahan din ako. Siyempre, pag mag-positive kami ni Kuya ang pareho, mahirap po eh. Kaya nung nag-negative talaga pong praise God, hindi po kami niya pinabayaan. So, yun nga po ang ma-share ko lang sa inyo. Talagang kung wala po talagang reason yung ilalabas ninyo, huwag na lang po kayong lumabas. Magstay na lang po kayo sa bahay. Kumbaga, maging responsibilidad po natin yun talagang kung wala naman po talagang mga hindi naman po talaga kumbaga importante yung ipupunta mo sa labas, wag na muna po tayong lumabas. Kasi kung ma-experience niyo po kung paano kahirap, kung paano magpa-ospital, hindi po katulad nung dati na pagdating mo po talagang maasikaso ka kagad kasi marami nga pong inaasikaso yung mga frontliner natin, hindi po ganun kadali. Tsaka talagang sakripisyo rin sila, kumbaga malasakit ang nangyayari, hindi na yung yung sweldo nila, hindi na kung paano sila makapagbibigay ng malasakit sa mga kagaya natin, halimbawa yung mga na-hospital, ganun po ang nangyayari ngayon. Kumbaga tulungan din natin sila na wag din po tayo maging pasaway, tulungan din natin sila kasi makikita mo talagang yung pagod nila, natutulog na lang sila, nakaupo. Ngayon ko lang po talaga nakita, kaya naintindihan ko na kung bakit ganun kahigpit yung mga sundalo natin, mga pulis sa lansangan na nakabantay riyan, mga barangay tanod. Kaya so kita niyo naman guys, so gabi na, hindi pa rin po ako nakakatulog. Siyempre iba po yung tulog mo sa bahay at iba yung tulog mo sa ospital. So, yun lang po ang ma-share ko. Kumbaga, maging aware po tayo sa lahat ng bagay at maging malasakitan din po natin yung mga kapwa natin, hindi yung sarili lang po ang iniisip natin. So, yung matitigas ang ulo riyan, sinasabi ko lang po sa inyo, medyo maiintindihan niyo po yung sinasabi ko pagka naranasan niyo po yung ganito. Ang pasalamat ko lang, may sasakyan po kami. Kumbaga kung emergency, talagang ako po yung nag-drive ng sasakyan. Kumbaga talagang, syempre, emergency nga. So kahit na hindi kami nakago, igino ko yung sasakyan ko, naka-hazard ako, naka-blazer ako. Kasi kailangan kong madala yung kuya ko. Hindi kasi pwedeng hindi pwedeng ma-delay yung biyahe kasi kailangan ko kagad siyang madala sa ospital. So, sinasabi ko lang po sa inyo na mag-iingat po talaga tayo. Kasi yung mga frontliner natin, mga pamilyado rin yan. Kumbaga, kaya sila nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya, para mayroong maitugon sa bawat pangangailangan nila. So, matuturin po tayo na maging aware po sa lahat ng bagay, ganun. So, talagang ang hirap po talaga pagka itong time na to na nagkasakit ka, talagang hindi ho kagaya ng dati na pwede kang makapasok agad sa loob ng ospital. Hindi, dadaan ka muna po sa triads. Ang dami mo pong pagdadaanan bago ka makapasok dito sa room. Hindi po ganun kadali. Kaya ang inaano ko lang po talagang yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Mag-iingat ho tayo talaga. Hindi ho ganun talaga kadali. So yun, yun nga po ang lagi kong sinasabi sa inyo, na maging aware tayo lahat. Yun lang po ang pakiusap ko sa mga hindi na, kung wag naman pong importante, wag na po tayong lumabas. Pero kung talagang importante, kung talagang kailangan, lumabas po tayo. Pero kung hindi naman, wag na lang po. Mahirap po, mahirap. Hindi po ganun kadali. Kaya
inaano ko lang po sa inyo na yung COVID po kasi nandyan eh. Kumbaga, normal na po yan siguro. Kumbaga, nasa atin na lang po kung paano natin sila hahandelin, kung paano po natin sila, kung paano po tayo makakaiwas, kung paano po tayo hindi magkakasakit, nasa atin na po yun. Kumbaga, medyo ano rin po tayo sa sarili natin, hindi na nga po kagaya ng dati. Ngayon, sumakit lang yung ulo mo, magkasipong ka lang, magkaubo ka na, kung ano-ano na yung maiisip mo, baka mamaya na-COVID ka na, yung mga tipo pong ganun. So, kailangan po talaga dobling pag-iingat, sundin po natin kung ano yung protocol na sinasabi ng mga kinakaukulan. Wag po tayong maging pasaway. At masusubukan nyo po. Once po na masubukan nyo pong magpa-hospital, doon nyo makikita lahat ang hirap kung papaano. Unang-una, sa gagastusin mo pa lang. Bago ka i-admit, swab test ka, babayaran nyo po. Kayo po mismo ang magbabayad ng swab test. 4,000. 4,000 po. So, kaya nako, kung kagaya lang po namin na yung kagaya po natin na mahirap ka lang, yung wala kang pinagkukunan, tapos magkakasakit ka, pinakamainam po mag-stay na lang muna po sa bahay. Lalong-lalo na yung mga bata. Napakahirap pong magkasakit ngayon yung mga bata. Lalo na po yung mga matatanda, yung mga nanay natin. Wag na lang po natin silang hayaang ma-expose muna sa labas. Kumbaga, sa loob mo na lang po yung mga nanay natin, yung mga lola-lola natin, yung mga lolo natin, yung mga lolo't lola, wag naman po kayong maging pasaway at napakahirap po. Napakahirap po. Hindi po talaga biro ang sitwasyon. Pag nandito ka na sa loob ng ospital, hindi po biro. Kumbaga, makakalabas ka pero dito ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Lalo na po kahapon, nung hindi pa po ako nasa swab test, hindi pa lumalabas yung result ko, hindi pa po ako pwede talagang, kumbaga doon ka lang. Hindi ka pa pwedeng gumagala-gala. So, nung lumabas na nga po yung result ng aking swab test na negative, doon pa lang po ako. Naburo nga lang po yung tatak ko eh. May tatak po ako dyan oh. Yung kulay pula na yan, kung napapansin mo, tatatakan ka po nila. Na ang dami pong bawal ang bisita. Hindi ko kami pwedeng puntahan dito. Talagang kami lang talaga ni Kuya ang talagang pwede. So wala hong dalaw-dalaw ngayon. Kung sino po talaga yung kasama na nasimula, yun na po yung hanggang huli. So hindi po ganun kadali talaga. Kaya ang inaano ko po sa inyo, sundin po natin talaga kung ano yung talagang sinasabi ng ating kinakaukulan. Dahil kami nga po hindi naman po COVID ang namin dito, pero mahirap pa rin. Lalo na po kung COVID ka po siguro. Talagang na hindi mo makikita yung pamilya mo. Ikaw lang kung mag-isa. Parang ganun. Buti, pasalamat po namin na hindi naman po kami naging bali parang lang po kami. Kumbaga, observation na lang. Baka ma-discharge na kami bukas. Kaya sana nga po ma-discharge na kami. Makauwi na rin po kami. So, hindi po ganun ka-delay talaga. Mahirap po talaga. So, kaya wag pong matigas talaga ulo natin at nako. Mararanasan niyo po yung i-share ko po sa inyo na hindi po ganun kadali. Hindi po puro biro yung hinaharap na sitwasyon natin. Hindi biro itong pinagdadaanan natin ganitong sitwasyon. Hindi po biro talaga. So, seryosohin po natin ito. Wag po natin gawing biro-biruan lang na hindi ka tinatablan, malakas ka. Hindi po ganun. Wag po natin sabihin ganun na araw-araw ka namang nagwo-workout, araw-araw kang umiinom ng vitamins. Hindi po ganun. So, wag po tayong maging kampante na tayo po hindi magkakasakit. Kaya para hindi po tayo magkasakit, ingatan po natin unang-una yung ating sarili. At huwag naman po natin masyadong papagurin na kahit na umuulan, labas ka.
kahit na umuulan, nagtatrabaho ko pa rin, hindi po ganun. Wag din po nating abusuhin yung sarili natin para hindi rin po tayo magkasakit. At yun nga, kailangan din po natin ng vitamins. Yan po ang ano, tsaka pinakauna sa lahat, pinaka-importante po sa lahat, ang Panginoon. Yan po ang importante sa lahat. Ang Panginoon, siya po ang gabay natin eh. Kumbaga, siya po talaga ang kikilos sa pamilya natin. So, yun po ang pinaka-importante sa lahat, si Lord. Yan po ang huwag natin kakalimutan sa buhay natin lahat. Ganun po. Kaya, so yun guys, talagang na-share ko lang naman sa inyo. Kumbaga, para noon, kahit ako din, nag-iingat ako, syempre. Isa rin po akong private caregiver, kaya so doble ingat din po ako, parang ganon. Bago muna po magkakasakit yung kuya ko, ako muna po, kasi ako nga po yung private caregiver, ako po yung lumalabas, bali ako po lahat yung, kumbaga kung ano yung mga pangangailangan niya, ako po yung talagang bibili nun. So kaya doble ingat din po, kaya ganon. Kaya kumbaga matuto po tayo magmalasakit sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya. Once na may tinamaan po sa isang pamilya natin, lahat po tayo, sanga-sanga na yan. Lahat po tayo dadaan sa quarantine o contact tracing. Mahirap po, mahirap. Sabi ko po sa inyo. Kaya yung sinasabi ng iba riyan na mga sinasabi po nila nga ba't di kayo nagsisilabas, mga mahinang nilalang, yung mga tipo buwang ganun. Kayo ba'y mga natatakot? Kayo ba'y takot mamatay? Hindi po ganun ang ano diyan, hindi po ganun ang maging pananaw natin. Hindi naman tayo sa takot mamatay at hindi rin naman tayo mahinang nilalang. Ang usapan dito kung paano po tayo makakapag-ingat, kung paano po tayo hindi magkakasakit. Yun po ang pinag-uusapan dito, hindi yung mahina kang nilalang. Hindi po ganun. Wag po puro yabang. At baka pag pag tinamaan ka ng sakit, doon mo maiisip na hindi ganun kadali. So, wag po tayong puro yabang na, mga mahinang nilalang, ba't hindi kayo nagsisilabas? Wag pong ganun. Na yung malakas ako, hindi ako tatamaan. Ako, wag po tayong maging kampante. Ang gawin po natin, lagi tayong mag-iingat. Yan lang po. At wag muna po tayong masyadong pumupunta sa mga matataong lugar. Kasi nga hindi natin nakikita eh. Hindi natin alam kung sino yung meron o wala. Meron pong symptomatic, di ba? Wala naman siyang, kumbaga, hindi naman siya inuubo, hindi sinisipon, pero may COVID pala. Yung mga tipo pong ganun. Wala po sa kanya yung symptoms, pero isa rin po pala siyang carrier nito. Kaya, tas ang bilis po nitong mag-spread, kaya yun po. So, isang tao kaya niyang ihawa 5 sa harap, 5 sa likod. O, sa isang tao pa lang, ilan na yung naihawa mo? 20 na. O, yung 20 yung pang naihawa. Di po ba? So, maging aware po tayo sa lahat ng bagay. So, kailangan po maging maingat. Maging maingat tayo sa lahat ng mga bagay ngayon. Hindi po tayo yung padalos-dalos lang ng COVID. Wag pong ganun. Mahirap po. Sabi ko sa inyo, mahirap. Yung sinasabing COVID. Naku po, wag pong ganun. So, pagka na ospital ka, doon mo lang malalaman yung sinasabi mo, COVID, mga mahinang nilalang. Sa swab test pa lang po, talagang nako, hinabi nilang nakakakiliti, hindi po ako nakiliti. Hindi po ako nakaliti. Medyo may sakit din po ng konti. Sabi lang nila nakakakiliti. Pero masakit po. Masakit. Sabi ko po sa inyo, masakit. So, guys, kung guys na lagi kong pinapaalalang mag-iingat tayo, kasi nga yung sa na-experience ko dito,
Ako po, pag lumabas ako, isang beses lang, hindi na po ako. Yun, pupunta po ako ng nurse station pero hanggang doon lang. Pero yung lalabas ako, isang beses lang. Tapos dito na ulit po ako sa loob. Kasi mahirap na po eh. Kaya, yun, nasa ospital ka na. Imbis na safe ka dahil nasa ospital ka na. So, ang mangyayari, kahit nasa ospital ka, mag-iingat ka pa rin po. Dati pag nasa ospital ka, pakiramdam mo, safety ka na, wala ka nang iniintindi kasi nga nandito ka na sa ospital, kahit ano ang mangyari, may mga doktor agad, may mga nurse. Pero ngayon, pag nandito ka, mag-iingat ka pa rin. Kasi nga, syempre, hindi nga natin alam kung sino nga yung meron, hindi naman natin nakikita, hindi naman natin, ikaw baka meron ka, hindi naman po pwedeng ganun, di po ba? So, kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, mag-iingat po tayong lahat. Yun po. At ako po talagang saludo po sa mga nurse, sa mga doktor, sa mga frontliner, sa mga sundalo, sa mga pulis, mga barangay na nandyan sa lansangan, yung mga traffic enforcer na mga nandiyan. Talagang kumbaga pamilyado rin yung mga yan. Siyempre, nagtatrabaho din sila para sa kanilang mga pamilya. Yung mga nurses, lalo na yung mga nurse, talagang sila po yung nakapront. Talagang makikita mo sila na talagang balot na balot sila. Tapos, balot na balot sila. Siyempre, hindi nila namamalayan. May mga pawis na sila sa likod. Tapos, huhubarin nila yung kanilang mga sinuot na PPE ba yun. Siyempre, mga pawis na pawis yung mga yan. Tapos, bigla silang mahahanginan. Siyempre, hihina rin yung resistensya nila. Kaya, hindi rin ho ganun kadali ang trabaho ng mga yan. Imagine niyo pagkaalis po sila ng gloves, maghuhugas na sila ng kamay. Kung ano man po yung mga bagay na hinawakan nila, hugas kagad sila ng kamay. O di po ba, din napapasma rin yung mga yan. Kaya hindi po ganun kadali yung mga pinagdadaanan din po ng mga nurse natin, tsaka mga doktor, tsaka yung mga nursing aid, yung mga janitor sa ospital, lahat-lahat na po. Hindi rin po ganun kadali sa gantong sitwasyon ha. Hindi po ganun kadali. Tsaka unang-una sa lahat, kung sitahin man po tayo ng mga pulis, mga sundalo, mga barangay tanod, at kung ano-ano pa pong nandiyan sa lansangan na naka-duty, wag kong sasama ang loob natin. Kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila at pasalamat tayo, nagmamalasakit sila sa atin. Kasi mahirap hong magkasakit. Sabi ko po sa inyo. Lalong-lalo na kung wala ka naman po ngayong pinagkukunan, wala kang trabaho, magkakasakit ka pa. Napakahirap pong magtrabaho, maghanap buhay ngayon. Napakahirap po ng pera, mahal ang bilihin, lahat nagmamahala na. Tapos ganyan pa po yung sitwasyon na yung iba may trabaho, yung iba yung wala. Tapos magkakasakit pa. Talaga pong napakahirap ngayon. So guys, yun na lang po ang maisi-share ko sa inyo at maipapayo ko sa inyo na mag-ingat po tayong lahat at dumating din po yung pagkakataon na sabi nga ni pastor kung may simula ay may wakas din. Dumating na po sana sa puntong magwakas na nga po ito para pare-parehas na nga po tayo makapagsimulang lahat sa mga trabaho. So yun, shout out pala dyan sa mga pamilya ko sa Hagunoy. Ayan, mama, papa, ayan, si Mama Lynn, si Domdom, si Milo, magaling na si Milo. Ayan, Mama, Dom, Milo, mag-iingat kayo riyan. Ayun, tsaka sa pamilya po ng kuya ko, ingat kayo. Kay She, shout out sa inyo, mag-iingat kayo riyan. Kay Melay na nasa Riyadh po, mag-iingat kayo riyan. Ayan, tsaka yung mga kaklase ko po sa iba't ibang bansa din na mga nandiyan, mga mate, mag-iingat kayo. Ayan, ingatan nyo rin yung mga sarili ninyo. Ayan. At saka, syempre, sa lahat po ng mga kakilala ko, hindi ko na po isa-isahin. Yon sa pamilya po ni Mami Agnes, sa Montoya family, kay Arlene, shout out sa iyo. Mag-iingat ka palagi. Kay Erwin, ayan. At sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan sa Abra, sa pamilya po ni Tatay Florencio, Ate Jing, magpagaling ka. Ayan, at sa lahat-lahat po, mabuhay po tayong lahat. At yun po, lagi po tayong mag-iingat.
At una sa lahat, lagi po tayong mananalangin kay God na mayari na nga po itong sitwasyong kinakaharap natin na ito. So guys, hanggang sa muli po, ito pong muli si Marvin Reyes. Kung madaan po kayo sa munting channel ko, paki-view na lang po, paki-like na rin po, mag-subscribe po kayo. Paki-share na rin po, Marvin Reyes po. Ayan, maraming salamat. God bless all. Good evening and see you guys sa susunod ko pong video ulit. See you po ulit.